About sa bread. Ay, hindi mo ang baking ipinainom yan para maglinis ang tiyan. Baking soda yun ay pagsabi. Soda pala. Baking soda yun. Hindi baking powder. Baking powder ay magkagagang tinapay yung Meron hindi pa palang namatay sa tinapay dahil hilaw yung pagkalit. Baka naman nabulunan. May kwento doon sa sa fundamental diet merong estudyante ng culinary arts. Nung pagkakaluto niya ng tinapay is hindi lutong-luto. Ang ginawa niya, para hindi siya mapagalitan ng kanyang professor, hindi niya yung sinubmit. Ang ginawa niya ay pinakain niya doon sa mga baboy, sa babuyan, nilagay niya. Kinabukasan, namatay lahat ng mga baboy at na-discover na kumain nung bread na hindi pa luto yung yeast at saka yung baking powder. Kaya dangerous ng hindi lutong-luto. At kakainin ng mainit yung tinapay. So, hindi yung tinapay ang yung pagkaluto ang problema? Yung pagkaluto. Kasi alam nyo ba, yung yeast kasi, pag umaalsa yan eh. Kaya kapag kaano yan sa tiyan natin, masama yan. So, how much more sa tao kapag kinain natin? Kasi sa Bohol, yung balinghoy hindi naluto ng ayos, namatay din. Basta lahat ng half-cook masama. Hindi, depende. Sabi at magre-react ay. Hindi ibig sabihin, ay laso kasi yung laso. Kahit na gulay, pagkalasok mo lutuin yan, masama din yung sa tiyan. Iba kasi yung half cook at iba yung laso. Yung kasing laso, hindi yun nakuluan ng ayos. Kaya pag kinagat mo, hindi mo makagat mo sa pero yung half cook, luto siya, kaya lang hindi na. Kaya nalasok yung tinapay na yon, hindi inalagyan ng ayos na apoy. Yung yeast niya ay hindi na nalutuan. Next po ay yung condiments and spices. Yun, yung mga mahilig. Yung mga mahilig sa sili ha, Brother Jake. Condiments. Ano kaya yun? Quiet. Sabi dito, condiments so frequently used, so ruin. Nakakasira yun? Ruin, ibig sabihin matindi pag ruin. Pag national ruin eh. Bagsak yun. Nakakatulog ng tender coating ng ating. Tender coating, hindi tanda. Bakit yan ay hindi natin totally inalis? Vinegar. Ayun. Fermented? Kanina binabasa ko sa Biblia ay nung panahon ng mga Hudyo, kapag dating ng tag-init, ang kanila palang sikreto ay lahat ng kanilang mga prutas, juice nila, naging alak. Ano pagkakaiba nun sa vinegar at saka alak? Alak, vinegar magkaiba. Suka yun sa English yung vinegar. Ano pagkakaiba nun sa fermentation? Pare lang. Yung kasing fermentation, kagaya ng grapes, ay hindi naman siya nagiging Alak. Bakit naman? Tingnan mo yung lasa niya. Pag sinabi kasing Yung lasa, pero yung kasing suka, nag-aasim. Na pag yun ay ating in-intake, ay nakakapagpaputla. Pero yung matamis na suka suka matamis, pwede. Apple cider. Ha? Hindi, may matamis na suka. Sa tayabas lang yun. Hindi suka yun. Ano yun yung matamis? patis? Hindi pang matamis. Hindi, galing yun sa inyo. Hindi suka yun. Tawag doon, may tawag doon. Meron din nakalagay sa pansitan. pero sa fermentation, parang lang yan. Nakalagay doon. Ay, Suka matamis, sa suka fermentation, pareho lang yan. Pero may tawag doon sa 30 pesos. Yung alak kasi ginagawa kasi ng mga Tapos Hudyo doon sa sa pansitan. kanilang panahon, pagdating ng tag-init, Oo, may lahat ng suka kanilang prutas Kaya matamis. na ani ng tag-init, ginagawa nilang alak. Ang punto doon para ma-preserve. Ngayon, tinitingnan ko kung anong pagkakaroon ng alak at saka yung vinegar. Kasi yung vinegar pa ganito yun. Yung vinegar kasi, meron na yun ng mga preservatives at meron na siyang tinatawag na ginamit Natural nga lang yung vinegar Ang vinegar, walang ilagay na dyan. Yan ay sadyang ginagawa lang nilang alak meron. Hindi, mali. ang alak pala Subukan mo tagay ng vinegar, hindi ka malalasing. Pero tingnan nyo ang difference. Tingnan nyo ang difference. Yung mga fruit juices, kahit yun ay ating inumin, hindi tayo masusunog ang ating bituka. Iba yun. Pero yung suka na, pagka yung mo kagaya ng vinegar, kahit yung coconut na, yung sa Paggawa tayo ng Duvar na pag cake. yun ay ating ibinabad, halimbawa na tayo nagsisikain pa ng karne, pag ibinabad natin yung karne ay nagiging ibang kulay, pinapatay niya yung dugo. Bakit sa unang panahon, uso sa kanila mag-inom ng mga ubas, nalalasing sila? Nalalasing sila. Oo nga naman. Yun ang tinatanong ko. Nalalasing sila. Siguro ang pagkakaiba ay
ang vinegar, hindi ka pwedeng gumawa ng vinegar sa lahat ng bagay, sa lahat ng uri ng kain. Talagang mayroong specific yan na pinanggalingan. Kaong. Nyog. Oo, yun. Ibig sabihin, matatapang siguro yun. Matatapang na naman to. So, ang mangyayari doon, ang specify doon na reason, mayroong matapang. So, yung sinirate, hindi masama yun. Oh, Sa hindi. atin yun eh. Pagkain ng grapes, yung apple cider, yung yun, tingnan mo, hindi mo naman sama ang effect sa katawan. O, tsaka yung ano, at tsaka yung mga yung amparos Pwede pala tayong gumawa ng ganyan. Oo, Para sa... Pero yung apple cider po sa Kasi tono na pala tayo. Kahit yung juice Huwag na tayong gumawa sa ibet. kailangan kasi nga yung ating Ang lasa. Baka masanay sa masarap. Hindi, sabi mo is sweaty, simple, ba't palatable eh. At yung salt din, not too much. Little salt. Kunti lang na asin. Sa air din, kailangan natin ng air sa country living. O, siyempre Fresh mo, air. ito ko lang hangin. lakas mo yung salt ketchup kasi hindi mo rin. Salt, not too much. Ay, nakangin na tuloy po. Ate Lely! Naalis pa yung ano sa tainga kasi hindi marinig. Too much salt is okay. At ang huli ay rest. 8 to 10 hours rest in youth. Kaya pala akong ganda na isa dito. Kasi 10 to 1 a.m. preparing blood. Nagulat ako. Pwede rin take a nap on daytime. Ay, ang pinakabuti po pala ay trust in divine power. Yung abstinence. Abstimousness. Sabi ni Sister White, meron siyang counsel, excuse me, Sister Sansha, na pinaka magandang time daw ng pagre-rest ay before meal. Tutulog muna. Nap na 30 minutes. Hindi tama-tama, di ba tayo kumakain tayo mga alas 9 na, tapos magugas ng pinggan. Kaya nga, di ba pagkakain natin ng magahan? Hindi magugas ng pinggan. Siyempre, tapos ka sa gawain bahay, mga alas 11 na, hindi siyempre papahinan ka na muna. Hintay mo ulit, tanghalian na. Yung trust in divine power, sabi, God is as truly the author of physical laws as He is author of as He is author of the moral law. So, yan po yung 8 laws of God. Education, sunod, Arnold J. Glory. Arnold J. Glory. magandang hapon ulit. Education is the prep of physical and mental and moral powers for the performance. Learning development. Through education. True education daw po ay consist of honoring God by simple, radical experience in everyday life. Ang false education naman daw po ay school of today learned men are correct because of their scientific education. History of education. So, ang stila po ng education. Yung SI Eden School, ang teacher daw po nila ay si God. Si God. Sino si God? Si God. Yun, at ang kanilang subject ay plants and animals. Ang sunod daw po ay ang School of the Prophet. Ang teacher naman nila ay mga propeta. Ang subject nila ay laws, sacred history, music, at poetry. Ano poetry, Phyllis? Poetry. At nung panahon na po na ni Christ ay ang mga teacher nila ay father and mother. At ang kanilang ang subject nila ay carpentry, sewing, cooking, at iba, etc.
At church school. At church school naman po ay mga teacher nila ay teacher. Tao pa rin. Tao pa rin. Wala ka namang isin. Tao pa rin naman. At ang mga subject nila ay sports. Mga sports at fairy tale. At yung homeschool naman po, yun. Ganun pa rin. Same as Christ. Same as Christ. Bala ng mga subject naman po nila ay law, planting, at carpentry din. At need to overcome stubbornness, pride, selfishness, worldly ambitions, at unbelief. Kailangan daw po natin yung Tagalog mo daw, Kuya Jake. Yung kailangan daw mo-overcome sa pag-aaral para maano. mapalungkod pa yan. Yun na. Ano daw, Kuya? Yun na yun. Katigasan ng ulo, Tigas na ulo, pride, pagmamataas, kailangan wala siya para selfishness. Pagsabihin mo na, ay, mas marunong pa ako sa mataas ako dyan. teacher. Eh, paano Malas Kuya sa tatay. Jake? Kuya Jake, pag mas marunong pa sa teacher, hindi pwede na. Selfishness. Ano daw yung sarili? Mga selfishness. Nakatingin. Please, hindi ka ma. Ate, Napatingin lang. ano yun? Issue na. Worldly ambition. Gusto mo pa magtapos. Ano bang kurso mo gusto, kuya? Ano daw yung pang-apat? Criminality. Criminology. Ano daw yung pang-apat? Worldly ambition. Worldly ambition daw. Si Ka Donald, sabi na ano yun. And then, sulod, huli. At unbelief. Skado na ka. Okay. Higher than Higher than the highest human thought can reach is God's ideal for his children. Godliness, godlikeness is the goal to reach. Education, faith. Wala, papasahin mga teacher ninyo. May malituro sa inyo yan.